Hallelujah. Ating buksan ang ating mga Bible, mga kapatid. So, hindi po yun yung ating topic sa gabing ito, yung what is your need. Yun ay isang bahagi ng binubulay ko na ang ganda sanang itopic, pero hindi naman nangangailangan yun na mahabang pangaral. Kaya nga kahit papaano na ipaabot ko na sa inyo sa introduction yung aking napagbulay kanina. Saklat po ng 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and grounds of the truth. 2 Peter chapter 1, verse 10. Pagkukonektahin natin ito mga kapatid para mabuo natin yung inspirasyon sa topic natin sa gabing ito. 2 Peter chapter 1, verse 10, sabi dito, wherefore thee rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Amen. Can we say amen to the word of God, mga kapatid? Amen. You may be seated. Ang ating paksa sa gabing ito ay nakakatuwa. At sana'y maintindihan niyo po ang aking paglalarawan. Ito'y aking ipinag-pray na sa Panginoon na siya na po ang bahala, mga kapatid. Sapagkat medyo kakaiba ang ating paglalarawan sa gabing ito, bagamat iniisip ko na wala namang masama dito, sapagkat si Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ay may mga paglalarawan din siya. May mga paglalarawan siya sa paligsahan, mga kapatid, sa pwedeng ang paglalarawan niya ay karera, di ba? Sports, boxing, merong pagkikipagbuno, at meron ding about sa akademya, sa excellence. So para lang makuha natin yung gusto kong ma-share sa inyo na na-inspire ako, ay may paglalarawan tayo sa gabing ito. So yung topic natin ay pinamagatan ko po na the invitation of God to His house. Ang paanyaya ng Panginoong Diyos sa kanyang bahay. So yung title ko ditong una, yung naisulat ko na ay The House of God. Ang bahay ng Diyos. At sabi na Apostol Pablo kay Timothy, na kung siya ay magtagal, ay kailangang alam ni Timothy kung paano siyang kikilos ng maayos sa bahay ng Diyos, mga kapatid, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, na siyang haligi ng katotohanan. The invitation of God to His house. So bakit nga ba ito nakakatuwa? Sapagkat nung mga nakarang araw, hindi ko na po matandaan, ay nagbukas po ulit yung pinakasikat na bahay sa telebisyon. Kung kayo ay pamilyar sa PBB, Pinoy Big Brother, makaka-relate kayo sa paksa natin sa gabing ito. So, sino dito ang nakapanood na ng PBB dati pa? Taas ang kamay. Favorite nyo, no? Naging favorite ko din po yan. May mga ilang season, 2 sigurong season. Nung andun kami sa Calamba, nung nagtatrabaho pa sila Sister Mary Ann at Sister Roslyn, nasakto na may PBB doon, lagi kaming nanonood, lagi ako nanonood, panggabi yun. At may maganda kasing nakukuha doon kahit papaano. Una, na-entertain ang tao. At may paligsahan kasi doon, mga mahal kong kapatid. At nitong mga nakaraan sa mga social media, sa TikTok, Twitter, Facebook, ay tila po ba ang daming mga feeds na dumaraan na maraming disappointed sa naging kalakaran ng audisyon o audition
Dahil nang magbukas ulit ang programang ito at paanyaya para sa lahat na maging parte ng bahay ni Kuya, buong mundo, di ba? Binubuksan ito buong mundo. At kahit nga sa bawat lalawigan, probinsya, ay binubuksan ito. At halos lahat ng tao, marami sa mga tao na nag-aspire, nangangarap, na sumikat, guminhawa, mag-artista, di ba, makilala, ay sinusubukan nila. Yung pinsan nga namin ay nag-audition si Aning. Kung kilala niyo si Aning, di ba? Alam nyo, kahit nga paminsan-minsan, natitimpa ko, binibiro ko si Ate Chichi dati na mag-audition kami. Baka yan ang ikakayaman natin. Pero huwag kang mag-alala, ate, di ka makakapasa doon. At nabalitaan ko nga rin yata dati, si Brother Joshua ay nag-audition to sa PBB. Di ba? Nangarap din to. Sino naman kasi ang hindi mangangarap, mga mahal kong kapatid? Di ba? Walang masama sa pangarap. As long as na mabuti ang layunin mo. So, marami pong disappointed sapagkat pumila daw sila ng halos 3 araw. Halos wala silang tulog na maayos, galing pa sila sa ibang lugar, sa malayo, at sa sobrang dami ng mga nag-audition, ay 5 seconds lang yung ibinigay sa kanila. At yung tanong sa kanila, anong ginagawa mo? At pagkatapos, wala na. Anong ginagawa mo? Kaya yung iba ay disappointed, galit, na sana naman daw, sana ay binigyan din naman sana sila ng importansya. Dahil naggumastos sila, bumiyahi ng malayo, nagsakripisyo, tapos ganun lang yung mangyayari. At sa dami ng nag-a-audition, mga kapatid, sa buong mundo, hanggang buong mundo yan eh. Ngayon, binuksan nila sa Pilipinas, kung saang mga area, Manila, tapos sa Bicol, pupunta yan dito. Then sa buong mundo, bawat bansa, papasukin nila yan. Kung merong mga audition ni doon. At sabihin natin, libo-libo ang nag-audition. Pero ilan lamang ang magiging mapalad na makakapasok. Di ba? At alam nyo naman, kung kayo ay nanonood at nakapanood dati ng PBB, isa sa binibigyan ng importansya sa programang ito, sa paligsang ito, ay yung karakter. Yung ugali ng mga ipinapasok sa bahay. Kaya kapag hindi nagpapakatotoo, sila yung unang mga nai-evict, na-disfellowship sa bahay ni Kuya. At kapag nagsalita si Kuya ay talagang mabigat. Talagang paprangkahin ka. At doon sa bahay ni Kuya, kapag nakapasok ka na, kung mapalad kang nakapasok, 24 hours ang surveillance. Ang dami pong camera, di ba? Kaya yung topic natin sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, ay doon natin nahanguin yung paglalarawan. At doon sa bahay na yon, sa bubuksan na yan, sa paligsahan na yan, sa programa na yan, ay mayroong judgment na nagaganap. At nakikita ko sa Bible, sa paligsang ito, sa sports na ito, sa programang ito, na tila po ba nakaka-relate. At mas madali nating maiintindihan paano ito nangyayari sa mga Kristiyano. At isa sa iniyakan ko sa inspirasyon na ito, mga kapatid, iniyakan ko po ito. Dahil lahat ng mga taong nag-audisyon, lahat sila umaasa. Lahat umaasa. At ito yung talagang nagpaantig sa akin. Sapagkat nang ito'y mabulay ko, nang ilagay ng Panginoon sa akin ang pagbubulay patungkol sa pag-asa, ako umaasa na sana ako ay kasama sa nobya ni Kristo. Isa sa parte ng katawan ng Panginoon, isa sa parte ng kanyang bahay, na kanyang itinatayo. At lahat halos ng tao sa buong mundo, mga mahal kong kapatid, umaasa. At isa sa nakita ko, ang isa pala sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao ay yung umasa siya, pero wala siyang matatanggap. Well, ang Biblia, pinapaasa tayo. Pero merong isang uri ng pag-asa na napakasakit pala. Na kapag yung inasahan mo ay hindi mangyari sa'yo. At halos lahat ng mga tao, mga simbahan, mga mahal kong kapatid, so-called Christians, na nakakilala sa Panginoon, na napaanyayahan din naman sila. Sapagkat ang sabi ng Biblia, marami ang tinawag, pero kakaunti ang pinili. At marami sa mga tinawag na ito ay may mga talents, may mga abilidad,
may mga, sabihin natin, masisipag, magagaling, at mga porsigido. Maraming may mga mabuting puso. At halos lahat ng mga tao na nakakilala sa Panginoon, na nakapakinig ng kanyang paanyaya, na maging parte sa kaligtasan ito, ay umaasa na sila ang sa dulo ay magtatagumpay. Di ba? Kaya yun, naiba po yung tingin ko ngayon sa Pag-asa. Hindi tayo pwedeng umasa na kampante tayo. Marami pong umaasa na kampante. Kaya meron po ditong perseverance, mga kapatid. May obedience. May karakter na hinuhubog sa atin. Sapagkat bagamat tayo ay umaasa sa Diyos, sa dakilang pagtawag na ito, kinakailangan nating maranasan kung ano yung mga bagay na nais ng Panginoon sa atin. So kung ang mundo, kung ang Pilipinas ay merong PBB, ang Diyos ay merong KBB. Kristiyanong Big Brother. At sino ang Big Brother natin? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang panganay sa mga magkakapatid. Tama ba? At higit siya kay Kuya. Si Kuya nakikita yung mga ginagawa sa bahay, pero ang ating Panginoon, kung i-apply natin ang scripture, basahin natin mga kapatid sa Hebrews, sa Hebreo, may surveillance po sa bahay ng Panginoong Diyos. At sana nga lahat tayo nakapasok na. Di ba? Well, iniisip ko ako isa sa mapalad na nakapasok na. Amen? At sana kayo din. Tiyak kayo na nakapasok na kayo at naging parte, sapagkat ang pag-uusapan natin dito ay pagiging parte na. Well, maraming tinawag pero kakaunti ang napili. At sa mga naging parte sa programang ito ng Panginoong Diyos, ay may kukumpara natin ito sa ating ilinalarawan, mga kapatid. Sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at haka at mga haka ng puso. Di ba? Parang si Kuya. Nagsasalita si Kuya, harap kung nakapanood kayo dati, haharap ka doon sa monitor. Nalalaman niya yung ugali mo. Kaya nga tinuturuan niya yung mga nandoon, tinuturuan ng leksyon. Yung mga tamad, tinuturuan maging masipag. Tama po ba? Yung mga pabaya, tinuturuan magpahalaga. Sinusubukan na yung may mga hindi magandang katangian, ugali, na nagpapakatotoo, ay sinusubukang maitama yung ugali. Then sa verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. So mayroong programa. Mga kapatid ko, at ngayong andito tayo sa bahay ng Diyos, mga kapatid ko, 24 hours may surveillance sa langit. Sa bahay ng Diyos, walang nalilingid. At tinitingnan ng Panginoon ang ating mga ugali dito. Ang mahalaga dito, mga mahal kong kapatid, kung tayo naging mapalad na nakapasok, kung masama man, mayroong mga bagay na negatibo sa buhay natin, ang nais ng Diyos sa kanyang bahay, magpakatotoo tayo. Dahil kung hindi tayo dito magpapakatotoo, may ibig kayo. Madi-disfellowship kayo dito. Magkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Sa pagpapakatotoo natin, nakikita ng Diyos ang lahat sa kanyang bahay, sa kanyang iglesia. Kano yung payo ni Apostol Pablo kay Timothy? Balikan natin yung ating isang main text, mga kapatid. Sabi ni Pablo, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Minsan iniisip ko yung mga nag-a-audition, siguro meron na rin naman silang briefing. Yung mga magulang nila, tinuturuan na sila na ganito, anak, ganyan, gawin mo. Pero pagdating na sa loob, lumilitaw talaga kung sino sila. Kaya tayo, ganun din tayo kung minsan, mga kapatid.
Sinisikap natin na ganito ang gagawin natin. Kaya lang talagang kung ano yung nasa loob, kung ano yung ugali mo, lilitaw at lilitaw ito. Hindi pwedeng ilingid o itago yan o ilihim. Sapagkat kung ano yung nasa pagkataong pangloob ng isang tao, kung ano yung kanyang nature, yung kanyang katangian, lalo kapag may mga hamon na, may mga challenges, lilitaw yan. Kung magagalitin ka, lilitaw yan. Kung madaya ka, may espiritu ka ng pagiging madaya, lilitaw yan. Kung meron kang espiritu ng kawalan ng pagtitiis, lilitaw yan. At sa bahay ng Diyos, mga mahal kong kapatid, napakarami pong challenge. Napakarami pong test. At laging merong pagsusulit na nangyayari, mga kapatid. Sabi dito, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Sa sulat ni Apostol Pedro, sa unang sulat niya, mga kapatid, chapter 4, verse 17. Well, patungkol ito sa mga Kristiyano. Okay. Atras tayo sa 16, verse 16. Sabi dito, ngunit kung isang tao ay magbata na gaya ng 1 Peter, Sir Mary Ann, chapter 4, verse 16. So, dito yung pagiging Kristiyano. Kristiyano sa bahay ni Kuya. Sa bahay ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Amen. Diba, yung mga nananalo, they are proud na sila yung mga pure Pinoy, pero dito ay pagiging Kristiyano ang pinag-uusapan natin. Sapagkat dumating na ang panahon na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Sa English nga, Sir Mary Ann, for the time is come that judgment must begin at the house of God. So meron ditong nangyayaring paghatol, mga mahal kong kapatid, kung ano ang kalagayan natin. Dito pa lang ay meron ng paghatol na nangyayari kung ano po yung ating ginagawa. Ikinukumpara ni Apostol Pedro yung kalagayan ng mga mananampalataya sa mga taong hindi kumilala sa Panginoon. Ito yung mga taong sa unahang mga talata ay ipinapahayag na magsisilitaw na mga mapanirang puri. Na kinakailangan daw ang mga Kristiyano ay hindi maging kagaya ng mga ito. Na kung tayo man ay mapulaan, kung mapintasan man tayo, ay hindi mapintasan yung pagiging Kristiyano natin. Well, kung mayroong mga pagkukulang sa atin, mga kapatid, kung may mga pagkakamali na nagawa natin kapag tayo ay nagpakumbaba. Di ba? Kapag itinutuwid natin yung ating mga pagkakamali, then ang nag-glorify ay ang Panginoong Diyos. Ang naluluwalhati, ang napapapurihan ng Panginoon, sapagkat yung kanyang salita, yung kanyang mensahe na ating pinapakinggan, ang nakikita sa buhay natin. Di ba? Nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa buhay ng isang tao na nagbabago. Kaya hindi lamang tayo nag-glorify dito. Kapag naitatama ang ating mga pagkakamali, mga kapatid, at ang ating mga ugali ay nababago, dapat ang mag-glorify ay yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang salita na tumimo sa ating mga puso. Kapag ang isang tao ay napagtagumpayan yung isang bagay na kanyang naging pagkakamali, na itama niya yung kanyang pagkakamali, dapat hindi niya yun may pagmalaki sa kanyang sarili. Ang dapat may taas ay ang salita ng Panginoon na makapangyarihan na gumawa sa kanyang buhay. Kaya di ba sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon ay buhay at mabisa. Ibig sabihin, kung makitaan man tayo ng mga maling ugali, mga kapatid,
At habang andito tayo sa bahay ng Diyos, tayo itinatama, itinutuwid, hindi tayo ang mailip up. Diba? Hindi tayo yung maitaas, kundi ang nagmamayari ng bahay. Amen. Hallelujah. Siya ang makilala. Kaya tingnan niyo mga kapatid, sa bahay ni Kuya, ang dami nang nanalo. Pero sino bang mas sikat? Yung mga nanalo o si Kuya? Di ba? Siya yung laging bukang bibig. Kasi yung mga tao, kumbaga yung mga nanalo, andun na sila. Pero yung bahay nananatili. Pero ang bahay ng Diyos, mas ito ang mas dakila, mga mahal kong kapatid. At ito'y mas mananatili magpakailan-kailanman. At ang nagmamayari nito ay walang iba, ang ating Panginoong Diyos. So lahat ng tao, lahat tayo marahil ay umaasa na sana hanggang sa dulo, kagaya ng sinasabi na Apostol Pedro, balikan natin ang 1 Peter, atras tayo sa chapter 1. Simulan natin sa verse 13. Sabi diyan, wherefore, sa KJV, Sir Mary Ann. KJV? Yeah. 1 Peter chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13. Yeah. Sabi dito, KJV, wherefore gird up the loins of your minds, be sober. So ano ba ang be sober, mga kapatid? Tagalogin mo nga. Maging mapagpigil kayo. Yan ang kailangan sa bahay ng Diyos. Kinakailangan isa sa karakter na lumitaw dyan at mahubog ay ang pagpipigil. Ikailang baitang nga yung pagpipigil? Sino nakakaalam? Sa statue of a perfect man, pang ilan yung pagpipigil? Yung patience. Yung, tama ba? Yung temperance, pang ilan? Faith, virtue, knowledge, patience, temperance, pang lima. So kinakailangang, unang-una, yung isip talaga ang kailangan dyan na maging ano mga mahal kapatid, tawag dyan, yung talagang maging solido. Kinakailangan meron kang matured na pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. English ulit natin. Sabi diyan, be sober and hopes to the ends. Yan ang gusto kong bigyang pansin diyan, hope to the ends. Kaya ang pag-asa na meron dapat sa mga Kristiyanong nakapasok sa bahay ng Diyos ay may pag-asa hanggang dulo. Hindi ka lang audition hindi ka lang pang first round, second round. Na kapag may mga challenges na, kapag hindi ka nagtagumpay, maiibig ka. Dapat parte ka doon sa magtatagumpay. Amen. Hanggat maari, ikaw yung matawag na Kristiyanong nagtagumpay. Kaya lahat nagsusumikap. Do you agree with that? Lahat ng nakapasok doon ay nagsusumikap. Kaya sana sa mga Kristiyanong totoo na nakapasok sa bahay ng Diyos ay makitaan tayo ng perseverance, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sabi dito, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Umasa ka hanggang dulo sa biyayang dadalhin ng pagpapakahayag ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo, isa sa mga usap-usapan dati at isa rin yan sa tanong ko, sino si Kuya? Kayo, natanong niyo ba yan dati? Sino kaya si Kuya? Ang ganda ng boses. Di ba? Pag nagsalita talagang may inspire ka. Tagos sa puso. Well, makaka-relate yung mga nanonood dati. Pero hindi ko kayo ini-encourage sa manood, ha? Ini-encourage ko kayong pumasok sa bahay ng Diyos. Hindi sa bahay ni Kuya. Bagamat totoo, talagang minsan bilang tao natitimp tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, si Chichi, sabi ko, pag may audition sa Legazpi, dalhin ko to. Pagbabackslide na lang kami.
Pero kung hindi yan kalooban ng Panginoon at talagang hindi yan kalooban ng Diyos, hindi naman yan mangyayari. Nasa tao ang pagpaplano, minsan tayo ay nanlalamig. Sa dami ng iniisip natin, kailangan nating umasenso. May mga shortcut. Pero ayaw ng Diyos ng ganon, lalong-lalo na kapag pinag-usapan ng pagiging Kristiyano. Kaya kung meron ditong gustong mag-audition sa PBB, kalimutan nyo na yan. Brother Joshua, nangangarap ka pa rin ba? At hindi lang naman PBB yung mga paligsahan na meron sa Pilipinas. Yung programa na meron, napakarami. Merong tawag ng tanghalan. Naalala ko, merong isang sister dati na napaganda ng boses, mga kapatid. Nag-backslide siya. At nalaman ko na lang, sumali siya sa tawag ng tanghalan. Dahil sa kaloob na meron, maganda yung boses, kaya minsan natitempt. So maraming mga privilege sa mundo na pwedeng pasukin ng mga tao. Maraming mga, sabihin natin, programa na nandiyan. Pero hindi lang naman yan, mga kapatid, yung pwedeng pagkaabalahan ng mga tao, napakaraming ino-offer sa atin. Na pwedeng makapasok tayo doon at doon natin maiukol yung ating panahon at mahiwalay tayo sa kalooban ng Diyos na dapat sana ay mas makita natin yung pinakamahalagang pagtawag. Na makita natin ay yung pinakamahalagang bahay na meron sa kalangitan. Amen? Pinakadakilang programa na inilayo ng Diyos. Kaya nga isang araw, merong magaganap na showdown. May showdown, mga kapatid. May paligsahan. At habang iniisip ko nga yung patungkol sa pag-asa, nire-relate ko yung pangaral ni Brother Branham na merong showdown na magaganap. Nasa showdown na ito, ipapakilala kung sino ang bahay ng Diyos. Sino ang nobya ni Kristo. Diba? Sapagkat ang bahay ng Diyos ay ang nobya ni Kristo ito. Sabi ng Biblia, the house of God is the church of the living God. And the church of the living God is the bride of Christ. Kaya sa showdown na magaganap, ang ipapakita ay ang nobya ni Kristo. Amen? Ang ipapakita ay yung tapos na nagusali. Kung babasahin natin ng Mark, mga kapatid, or Luke, ito, binubulay ko din ito, pero nais kong basahin. I-relate lang natin. Luke chapter 14, patungkol ito sa pagiging Kristiyano, sa pagiging disipulo ng ating Panginoon. Simulan natin sa verse 26. Luke chapter 14, verse 26. Yeah. Sabi niya, if any man come to me and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever does not bear his cross and come after me, cannot be my disciple. So sabi ng Panginoon, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa kanya ay hindi maaring maging alagad niya. And verse 28, for which of you intending to build a tower, sit it not down first and count it the cost, whether he have sufficient to finish it. Sa Tagalog nga. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Verse 29. Sa Tagalog, Sir Werian, baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos ang lahat ng mga makakakita, ay magpapasimulang siya'y libakin. Ibig sabihin, tuyain. So ano yung tinutukoy ng Panginoon dyan, mga kapatid? Well, una, pwede natin makita ang bawat isa atin bilang bahay ng Diyos. Tayo po yung bahay ng Diyos individually. Diba? We are the temple of God, we are the house of God, at ang Espiritu ng Panginoon tatahan sa atin. Pero generally speaking, tayong lahat, ay tayo ang katawan ng ating Panginoon, tayo ang bahay ng Diyos. Pero ang isang ipinapakita dyan, mga mahal kong kapatid, yan ay ginawa ng ating Panginoon.
Bago niya inagay ang patibayan ng kanyang bahay, inupuan niya yan ng mabuti. At tatapusin niya yan. Amen? Hindi kagaya ng tao na sabi ng Panginoon, kung naging Kristiyano ka, kung naging disipulo ka, baka basta ka lang nagpabautismo. Hindi mo alam kung ano yung magiging cost ng pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang sumunod sa Panginoon, sabi diyan, kinakailangan mong mas ibigin ang Panginoon, pahalagahan ang Panginoon kaysa sa tatay mo, kaysa sa nanay mo, kaysa sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. Yan ang verse 26. Kung sino mang gustong pumunta sa Panginoon at maging parte ng kanyang bahay para maging kanyang disipulo na kanyang tuturuan, kinakailangang mas mahalaga sa kanya ang Panginoon. Sabi pa sa verse 33, mga kapatid, yung konklusyon, sabi diyan, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaring maging alagad ko. So see, hindi po ganun kadali. Pero salamat na lang sapagkat yung bahagi ng parabolang ito ay ang Panginoon ang gumanap. At isa sa pinapakita dito, meron siyang itinatayong bahay. Na hindi niya itinayo ang bahay na ito na hindi matatapos. Sapagkat ang bahay na ito ay andito ngayon. Nandito tayong parte, mga mahal kong kapatid. At isang araw ang bahay na ito ay mahayag at makikilala. At ito ang magiging pinakasikat na bahay. Amen? Hallelujah! Ang totoong bahay at ang nagmamayari ay ang Diyos. So isang araw, magkakaroon ng showdown. Lahat umaasa na sila ay parte doon. Sana makuha nyo, mga kapatid. Hindi ko alam kung nakukuha nyo yung patungkol sa pag-asa. Na umaasa kayo ngayon, umaasa tayo na isa tayo sa ipapakilala. At ang pag-asang ito dapat nating dalhin hanggang sa dulo. Na umaasa ka na, Lord, sana, Panginoon, isa ako sa mapalad. Kung naranasan nyo ng mag-audition sa mga audition o sumali sa mga patimpalak, mga kapatid, hindi madali, di ba? Sino dito nakaranas ng sumali sa mga patimpalak? Yung mag-audition ka. Tapos ang dami mong kasamang kalaban. Pag nakita mo, parang mas mga mahuhusay, mas magagaling. Wala ka ng pag-asa. Ako nga dati, nung nagtatrabaho ko sa Bellevue, galing akong probinsya, ignorante, mga kapatid. Akala ko magaling ako sa aking sarili. Ngayon, nagkaroon ng audition. Ano tawag na sa basketball, Brother Billy? Try out. Sabi ng manager namin, mamayang hapon, mamayang gabi, after ng trabaho nyo, may try out. Pipili ng magiging mga manlalaro ang Bellevue Hotel para lumaban sa buong Manila. May mga company. Proud na proud ako sa sarili ko sapagkat alam ko, akala ko sarili ko magaling ako. Pagdating ko doon sa court, ang tataas, ang lalaki. Ako yung pinakamaliit. Pagtanong sa akin ng manager, Ryan, ikaw naman, ano yung position mo? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko alam. First time kong marinig yun. Ang alam ko lang magpagpa-shoot ng ball, tumakbo. Meron palang mga positioning yan. Alam yan ng mga nagbabasketball. Sabi sa akin nung manager, Ryan, anong position mo? 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ko 1, kahit hindi ko alam. Yun pala, point guard ka. Pinawak sa akin yung bola. My goodness, nakakahiya mga kapatid. Takbo lang ako ng takbo. Tapos pagkatapos kong tumakbo, sabi sa akin ng mga katrabaho ko, Ryan, sigurado isa ka sa makukuha. At tuwang-tuwa ko, akala ko totoo. Sabi niya, ang bilis mong tumakbo. Takbo ka ng takbo. Akala ko seryoso sila. Nang isa sa dahilan para makukuha ko, magaling akong tumakbo. Siyempre, umaasa ako, mga kapatid. Ang basketball, hindi naman yung paktakbo Hiranir ako, kaya mabilis akong tumakbo. Yung pala, yung sinasabi sa akin ng mga katrabaho ko, pagtuya na. Kaya dapat kinakailangan alam natin kung bakit tayo nandito. Di ba? Sapagkat ipinapaalam ng Diyos kung bakit tayo nandito. Bakit may pagtawag, bakit may pagpili. At ang pag-asa na meron tayo, dapat isang araw tiyak tayo, mga kapatid. Kung babasahin natin, yung kay Pedro, ituloy natin,
Hindi pa natin tapos basahin yung kay Pedro sa kanyang unang sulat. Verse 13, Sir Mary Ann, ng chapter 1 ng 1 Peter. Tapos pupunta tayo sa 2 Peter. Sa English, wherefore, gird up the loins of your minds, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So kailangan may pagbabago talaga. Kapag nakapasok na tayo sa bahay ni Kuya, sa bahay ng Diyos, mga kapatid, kailangan pag nagtagumpay na tayo, mayroon tayong natutunang aral. Hindi na yung dating paraan. Kung pumasok kang ganito, pumasok kang tamad, dapat kapag ipinakilala ka, isa ka ng masipag na Kristiyano. Amen? Kung wala kang pakialam sa iba, dapat magiging Kristiyano ka nang may pakialam at pagmamalasakit. Sabi pa sa verse 15, but as he which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Sa 2 Peter, idugsong natin, chapter 1, sabi sa verse 3, simulan natin sa verse 3, according as His divine power has given unto us all things that pertain unto life in godliness, through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So napakarami pong pangako ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Higit pa sa pangakong pwedeng i-offer ni Kuya sa mundong ito. Sikat ka, makikilala ka, maging artista ka, yayaman ka. Pero pag pinag-usapan ang mga pangako ng ating Panginoon, ito'y higit na dakila. Hallelujah. At ang pagkatawag na tinawag sa atin, mga kapatid, ay sabi dito, may kinalaman sa makalangit na kalagayan. At inisa-isa dito yung statue of a perfect man. Hindi natin babasahin. Nagsimula yan sa virtue hanggang sa nagtapos nagsimula yan sa faith, then nagtapos yan sa pag-ibig. Talon na lang tayo sa verse 10. Ito, familiar tong verse. Sabi dito, wherefore, dear rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Hindi ka malalaglag. Hindi ka maiibikt. Alin? Kapag yung mga bagay na inisa-isa dito, pananampalataya, kagalingan, kaalaman, pagtitiis, pagpipigil, kabanalan, pag-ibig sa kapatid, kapag ang mga ito ay naipamalas mo, kapag ito ang lumitaw sa iyo sa bahay ng Diyos, meron kang confidence. Ang pag-asa mo ay hanggang dulo. Amen. Kinakailangan yung pag-asa mo hanggang dulo. Na sinasabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, faith or a hope to the ends. Kinakailangan makita mo kung ano yung nire-require doon sa bahay. At ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, kinakailangan alam mo kung ano ang dapat na ugaliin at maging ugali sa bahay ng Diyos. Ang palilitawin ng bahay ng Diyos ay isang mananagumpay na Kristiyano. Ang ipapakilala na mananagumpay, na mananalo sa bahay ng Diyos ay isang Kristiyanong may bagong buhay. Amen? Na ipapakilala sa madla. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, yung pagiging Kristiyano natin, kung paanong sa programang PBB may mga nanonood kasi naka-televise.
Well, sa atin bilang mga KBB, Kristiyano sa Big Brother, marami pong nanonood sa atin. Alam nyo ba yon? Sabi ng propeta, yung mga naunang Kristiyano simula sa panahon ni Pablo, nanonood sa atin. They are cheering for us na pag-igihin natin. Pero sa Biblia, sa Hebreo, itong sabi na Apostol Pablo, sa Hebrews chapter 12, kung merong surveillance ang Panginoon na hayag sa Kanyang lahat, well, nakatilikas din po tayo. May nanonood sa atin. Yung mga tao dito sa mundo, naka-observe sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero meron pang iba pang mga nanonood, sabi sa verse 1 ng chapter 12, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So may paligsahan, mga kapatid. So sino itong mga nanonood sa atin? Sino yung mga nakatingin sa atin ng mga witness ngayon? Yung mga Kristiyano noong unang panahon. Lahat ng inisa-isa ni Pablo sa Hebrews chapter 11, by faith, by faith, by faith. At lahat ng mga nabuhay sa pananampalataya na nangamatay na sa Panginoon. At naroon sa paraiso, sabi diyan, mga nanonood sila sa atin. Na kinakailangan talaga pag-igihin natin. Amen? Hallelujah. Kinakailangang merong makita sa buhay natin, mga mahal kong kapatid, na bago, nahubog ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 1, idugsong natin ito, mga kapatid. Gaano kapalad ang mga mananampalataya, paano po yung naging criteria ng Panginoong Diyos sa pagtawag na ito para maging parte ka. Simulan natin sa verse 26. 1 Corinthians chapter 1, 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. So ang pagtawag na ito ay hindi daw yung mga matalino ayon sa laman, hindi yung mga malakas, hindi yung mga ano ba yung noble, mga mabuti, mga marangal na tao. Ano sa Tagalog yan? Mga mahal na tao. Verse 27, Tagalogin na nga lang natin, Sir Meran, verse 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Verse 28. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Verse 29. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. And verse 30, tatapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan. Verse 31, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Amen. Kaya ang ilalabas, ang palilitawin ng bahay ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ay isang Kristiyanong talagang magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. May nabago, mayroong karakter sa Kanya. Hindi pinili ng Panginoon yung, sabihin natin, yung mga tila ba karapat-dapat na, mga kapatid. At alam natin kung ano yung kalagayan natin. Kaya yung pag-asa na meron tayo ay hindi dahil sa mabuti tayo. Hindi dahil sa magaling tayo. Yung pag-asa natin ay hindi dahil sa kilala yung ating mga magulang, mga manggagawa yung magulang natin. No. Ang pag-asa natin, bagamat tayo ay ganito, kayo ay ganyan, may papalad na pinili.
At ganoon naman sa pagpili, mga mahal kong kapatid, kaya ngayong iba, kaya nagagalit sila. Sabi ng iba, nagpa-audition pa ngaya, agkunaman pala niya pinili. O sa mga murmurings nila, udah kita magini mo. Taso management, so agkuprograma kan easy nila, kinano so kay puwan nila. Kasamang Diyos, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoon ang pumili, alam na niya kung sino talaga ang mga mapipili. Many are called, but few are chosen. Kaya palilitawin ng mga Kristiyano sa bahay ng Diyos, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ay mga taong may pag-asa, na bagamat sila ay may pagkukulang, sila ay nasa kahinaan, mga taong sabihin natin, mababa lamang ang kalagayan. Pero ang pag-asa na kanilang tinitingnan, hallelujah, ay dahil mayroong mapalad sa pagpili na ginawa ng Diyos. At yun yung ating aasahan, mga mahal kong kapatid. Hindi tayo aasa na mayroong pagmamataas. Ito yung aking napagtanto sa pagbubulay ko. Minsan sa pag-asa natin, na iniisip natin na tayo'y nobya ni Kristo, umaasa tayo na mayroong pagmamataas. Na lagi nating naitataas ang ating mga sarili at naibababa yung marami. Alam nyo, meron akong panaginip kaninang umaga. Doon sa panaginip ko, merong nangangaral na isang mangangaral. At may kinalaman sa pagpili yung kanyang ipinapangaral. At meron daw pong revival na nangyayari. Pati ako kasama ako sa nakikinig sa pangaral at akala ko nga totoo. Nagrabe yung kasiyahan ng aking puso. Na sa kanyang pangaral, sabi niya, ang pagpili ng Diyos ay hindi siya tumingin sa mga kung anong lahi ka, kung saan grupo ka, kung saan ka galing. Kahit ano yung kalagayan natin sa iglesyang ito, ang pagpili ng Diyos ay kung ano ka sa simula. Kaya minsan, nalilimitahan tayo sa grupo, mga mahal kong kapatid. At kapag umasa na tayo, para bang yung pag-asa natin ay nasa grupo. Kinakailangan yung pag-asa natin ay hindi sa ating sarili. Yung pag-asa natin ay hindi dahil sa grupo na meron dito, mga mahal kong kapatid. Ang pag-asa natin ay sa Diyos tayo umaasa na sana, Lord, isa ako sa mapalad. Walang ibang pag-asa na pwedeng asahan mo. Sana makuha nyo, mga mahal kong kapatid. Ang pag-asang ito, dadalhin nyo hanggang dulo. Lord, sana isa ako sa mapalad. Lord, sana isa ako sa mapalad. Panginoon, napakarami. Marami kang makikita na mas karapat-dapat. Marami kang makikita na mas mabuti sa'yo. Pero meron ka pag-asa sa puso mo na lagi kang nagpapakumbaba, na lagi mong sinasabi, Lord, sana ako ang manalo. Panginoon, sana ako ang maging Kristiyano na totoo. Amen. Di ba? Inaasahan mo na bagamat tila ba hindi ka karapat dapat. Pero sa puso mo ay mayroong pag-asa. Pag-asang may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam nyo, maraming pag-asa na nasa pagmamataas. At ito yung tinuro sa akin ng Panginoon kanina na labis kong iniyakan, mga kapatid. Lahat ng tao umaasa. Huwag niyong ibaba yung mga denomination, umaasa din po sila. Lahat ng end-time message, umaasa din po sila. Pero tayo ay umaasa din. Ang tanong lang, mapalad kaya tayo? At ang kapalaran natin ay hindi tayo ang nagpasya, ang Diyos. Ang pagiging Kristiyano na magtatagumpay hanggang dulo, hindi tayo ang may gusto. Hindi tayo ang pumili, siya. Kaya ang dadalhin natin hanggang dulo, mga mahal kong kapatid, sa bahay ng Diyos, sa pagpiling ito, Lord, sana, isa ako sa mapalad. Sana, Panginoon, isa ako sa totoong Kristiyano na makikilala sa mga huling araw na ito, na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, alam ko, mababa lamang ang aking kalagayan. I am not worthy, Lord. Sino ba naman ako, Panginoon? Pero alam nyo ba, kadalasan ng mga nananalo sa PBB, yung mga taga-probinsya. Di ba? Alam nyo ba yon? Yung mga authentic, yung mga nagpapakatotoo na kahit hindi naman gwapo, hindi naman maganda,
Pero dumarating ang araw, gumaganda na lang. Dahil sa pera, di ba? Kasi mayaman na. Kaya tayo, hindi man tayo maganda ngayon. Kapag tayo ay ipinanalo ng ating Panginoon, ang kaluwalhatian niya ang dadalhin natin. Ang kayamanan niya, ang kapangyarihan niya, ang kagandahan niya, mga mahal kong kapatid. Ang kailangan lamang ay magpatuloy tayo. Alam natin na tayo ay pinaanyayahan ng Diyos at sana nga lahat tayo ay nakapasok sa pagtawag na ito. Many are called. Lahat tayo tinawag. Kung ikaw ay nabautismuhan na sa tubig, mapalad ka. Isa ka sa tinawag. Ikaw ay pinaanyayahan na marinig mo ang salita ng Panginoon na maging parte ng kanyang iglesia, ng kanyang katawan, makapasok sa kanyang kaharian, maging parte ng kanyang bahay na itinatayo. Mapalad ka, pero hindi doon nagtatapos. Sapagkat marami ang tinawag, pero kakaunti ang mapipili doon. Kaya sana, mga mahal kong kapatid, isa tayo sa mapipili. Natatawagin yung pangalan mo, hallelujah, bilang isang totoong Kristiyano. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nila, kung ano yung nangyayari sa labas, pwede nating makita na nangyayari sa iglesia. Merong paglalarawan at merong pagtitipo. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Balikan natin, Sister Mary Ann, yung ating main text. Unahin natin yung 1 Timothy chapter 3 verse 15. Hallelujah. Sabi dito, but if I tarry long, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar of grounds. Pillar in ground of the truth. Tagalog nga. Ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore, dear other brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if they do these things, ye shall never fall. Sa JNB, ang ganda ng JNB, basahin natin, Sir Mary Ann, at basahin din natin sa ESB. O ESB muna. ESB muna bago JNB. Punta ka sa eSword natin. Mas maganda yung pagkakasalin dito. Meron bang ESB dyan? ESB version. Okay, basahin natin. Verse 10. Yeah. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Alin yon? From faith to godliness. Yung statue of a perfect man, kung ipapractice daw natin yon sa bahay ng Diyos, sigurado tayong hindi tayo maiibig. Pero kung hindi tayo magpapractice ng mga bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon, ng may-ari ng bahay, mga mahal kong kapatid, sabi diyan, pwede tayong mahulog. JNV. Last. Sa JNB, sabi diyan, so then, my friends, try even harder
Okay. Yan, mas intindido sa English. So then, my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Ang pinakamagandang bahagi niya sa translation na yan, sabi diyan, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. Kasi di ba yung bahay, hindi yung permanente eh. Tapos pag may nanalo na, lalabas ka na. At ang nais ng Diyos, mga mahal kong kapatid, yung katangian na meron tayo dito ay maging permanenteng karanasan ng bawat isa sa atin. Na kung ano yung katangian na nais ng Panginoon, o bakit tayo tinawag at ano ang tinuturo sa atin, ito yung makita sa bawat isa sa atin. At kung ito daw po ang ating ipapractice, ito ang ating susundin, ito ang magmamanifest sa atin, then hindi natin iiwanan ang pananampalataya. Amen. Umawit tayo ng isang awit, mga kapatid, bago tayo mag-closing prayer. Hallelujah. Awitin natin yung banal na tahanan, mga kapatid. Sino sa atin dito ang nakapasok na sa bahay ng Diyos? Sino? Sino sa palagay ninyo ang nakapasok na sa bahay ng Diyos? Taas ang kamay. Bakit hindi nagtataas yung iba? My goodness, mga kapatid ko. Tinawag kayo ng Diyos, pinanyayahan kayo ng Panginoon, andito kayo sa gawain niya. Well, andito tayo sa literal na gusaling ito. Pero spiritually speaking, mga mahal kong kapatid, kung tayo ay totoong sumampalataya at nakaranas ng born-again experience, tayo ay mga anak ng Diyos na nakapasok sa Kanyang kaharian, sa Kanyang bahay. At hinuhubog niya tayo, tinuturuan niya tayo, para may pakilala niya tayo na totoong Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Na magbabalik ng kapurihan sa Kanyang pangalan. Banal mong tahanan, awitin natin. Simulan ka natin sa chorus, Sir Mary Ann. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, Amen, Lord, ngayon at kailanman. Isang pa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsisinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Simulan natin sa verse 1, awitin natin. Ang puso ko'y dinugulo sa'yo, nagpapagpastor, nagsusimamo, maging dahain mo, ikaw ay
Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsambahan. Maghari ka, O Diyos, ngayon The last at time, kailan. loobin mo, Loobin mo ang buhay ko'y maging banan mong tahanan. luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos, Ngayon at kailanman. Can we say amen, mga kapatid? Amen. Tayo ang bahay ng Diyos. At sa bahay na ito, mga mahal kong kapatid, andito rin tayo sa loob ng bahay na ito. Amen. Tayo ang bahay ng Diyos. In general, bawat mananampalataya na tinawag ay sila ang naging bahay ng Diyos, mga kapatid. Sabi pa na Apostol Pablo sa mga taga-Episo, hindi na tayo mga taga-ibang bayan ngayon. We are not strangers. Kundi tayo ay mga citizen na. At tayo ay bahagi na ng bahay ng Diyos. At sa bahay na ito, mga mahal kong kapatid, andito ang pagtuturo ng Panginoon. Ang kailangan natin sa bahay na ito, magpakatotoo. Kung hindi tayo magpapakatotoo, hindi tayo makikinig sa mga pagtuturo niya, maiibig tayo. Hindi tayo mag-disfellowship. At kahit ka po hindi tayo mag-disfellowship ng manggagawa, ng church order na meron tayo, pwede ang Diyos mismo ang mag-alis sa'yo. Sapagkat siya ang humahatol sa iglesia. Sabi na Apostol Pedro, dumating na ang oras ng paghukom ay ginagawa sa bahay ng Diyos. At sana lahat tayo umaasa na magtatagumpay tayo. Hanapin niyo yan sa puso niyo ngayon. Yung pag-asa na may pagpapakumbabang pag-asa. Na alam niyo, maraming umaasa. Maraming mga nagsisimba, mga kapatid, umaasa sila. Ginagawa nila lahat, nagiging masikap sila, masipag sila, at umaasa sila. Kaya nang ito'y aking mapagbulay, mga kapatid, ang meron ako ngayon ay pag-asang may pagpapakumbaba. Hindi pag-asang may pagmamataas. Lagi natin sinasabi, tayo nobya ni Kristo. Isa ako. No. Ang kailangan natin ay pag-asa hanggang dulo, na pag-asang may pagpapakumbaba sa Kanya. Na alam mo, Lord, alam ko hindi ako karapat-dapat. Panginoon, parang hindi ako ang mananalo. Pero sana, Panginoon, sana, isa ako. Sana, Panginoon, ako ang maging totoong Kristiyano. Amen. Asahan nyo yan, mga mahal kong kapatid. Dahil kung wala kayong pag-asa sa inyong puso, ano ang dahilan ng inyong pagparito? Nalalapit ang pagpapakilala at pagpapahayag ng ating Panginoon. Malapit na natin siyang makita. Malapit natin siyang makilala kung sino siya. Ang panganay sa mga magkakapatid, ang ating Panginoon, asahan natin siya. Ngayon, naririnig lang natin siya sa mga pangaral, sa mga pagtuturo, sa kanyang pangungusap, sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Nakamonitor tayo, nakikita niya tayo, at tayo'y tumatawag sa kanya na hindi natin siya nakikita. Pero isang araw, makikilala natin siya. Sino sa atin dito ang umaasa? May buhay na pag-asa. Diba? Sabi ni John na minamahal, ang sino mang may pag-asa sa nalalapit na pagpapakita at pagdating ng Panginoon, ano sabi doon, mga kapatid? Naglilinis sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mayroong pagbabagong nagaganap.
Ipinapakita natin sa Panginoon kung ano tayo. Hindi tayo nagiging hypocrisy dito, hypocrites. At habang pinapakita natin kung sino tayo, nagiging totoo tayo, itinutuwid tayo ng Panginoon. At sa pagtutuwid ng Panginoon, kinakailangan nating pakinggan ang kanyang salita, mga kapatid. At kung merong maging pagbabago sa buhay natin, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng pagtatagumpay sa kahinaan, dahil ang salita niya ay naging makapangyarihan na tumimo sa kaibuturan ng ating mga puso. Tayo manalangin sa sandaling ito. Dakilang Diyos, narito kaming nagpapakumbaba muli sa iyong harapan, Panginoon, na umaasa sa iyong dakilang pagtawag at pagpili. Panginoon, kagaya ng sinabi mo, merong dakilang pagtawag na itinawag sa mga taong mapalad. Ngunit higit na mapalad, Panginoon, ang mga mapipili sa mga tinawag na ito. At ang mga piniling ito ay parte ng iyong nobya, ng mga totoong Kristiyanong nagtagumpay, Panginoong Diyos, na kinakitaan ng katangian na kagaya mo, Panginoon. Na kagaya ng sinabi ni Apostol Pedro, hope unto the ends. Sa biyayang ito na meron kami sa nalalapit na pagpapakita mo, Panginoon, na kung paanong ikaw ay banal na Diyos na tumawag sa amin, ay kinakailangan din namang masumpungan ang bawat isa amin sa kabanalan. At narito kami, Panginoong Diyos, sa iyong bahay na iyong itinayo, Lord God, 2,000 taon ang nakalipas. Nakagaya ng sinabi mo, Panginoon, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. Yung inilatag ang pundasyon, Panginoong Diyos, itinayo ito, at merong mga haligi ng katotohanan, kung saan ang mga haliging ito ay ang mga apostoles na yung tinawag. At kami, Panginoon, ay bahagi ng bahay na ito. At sa bahay ding ito, narito kami nakapasok sa loob. Dakilang Diyos, naging parte ng bahay na ito. Hallelujah, naging parte ng household na yung ipinapahayag, Panginoong Diyos, kay Apostol Pablo. Nanawa, Panginoon, ang bawat isa amin ay masumpungan na kagaya ng mabuting anak, Panginoon, Kristiyano, na handang matuto at makinig sa iyong mga salita, sa iyong pagtuturo. Kung may mga pagkukulang man kami, Panginoon, patawarin mo kami. Hallelujah. Kung may mga nagagawa pang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord, tulungan mo kami na ito'y maitama at maituwid, lalong-lalo, Lord God, sa panahong ito na aming kinabubuhayan. Panginoon, tunay na kung titingin kami sa aming mga sarili, we are not worthy, Lord. Tila po ba walang kaloob sa amin, walang anumang kakaiba sa amin? Sino kami para tumanggap ng napakadakilang pagtawag nito at pagpili? Pero salamat, Lord, binigyan mo kami ng isang buhay na pag-asa. At ang pag-asang ito, Panginoon, ay narito sa aming mga puso. Nanawa ang pag-asang ito ay hindi mawalay sa amin hanggang sa dulo, Panginoon. Hanggang sa araw at oras na iyong pagpapahayag, Panginoong Diyos. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga kaloob ay lilipas, ang mga propesiya, ang mga bagay na meron sa iglesia ay lilipas. Natapwat merong 3 mamamalagi: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Lord, nawa ang 3 ito ay masumpungan sa bawat isa amin. Habang kami ay nagpapatuloy, meron kaming pananalig at pananampalataya sa iyo na umaasa, Panginoon, na isa kami sa mapalad, na makakaranas ng dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na sa pag-ibig na ito ay merong pagtatagumpay. Kagaya, Panginoong Diyos, ang pangaral ng propeta, ito ang pinakamakapangyarihang puwersa na meron sa sangkalawakan, ang pag-ibig. At sa pag-ibig, Panginoong Diyos, ay kayang i-conquer nito ang lahat. At nawa, Panginoon, maranasan ito ng bawat isa amin. Ang meron kami ngayon ay pananampalataya at pag-asa. At naway wag itong mawalay, Lord God, sa puso ng bawat isa amin. Kundi nawa ang pananampalatayang ito ay higit pang makultivate, Lord, sa aming mga puso. Ang pag-asang ito ay lalo pang lumago, Panginoon, at mag-umalab sa mga huling araw na ito. Isang pag-asa na kagaya ng aming napakinggan, Panginoon, sa pangangaral at pagtuturo mo sa gabing ito. Pag-asang nagpapakumbaba. Pag-asang may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, ito ang tumimo sa akin sa paksang ito. Pag-asa na mayroong pagpapakumbaba. Na tunay na kung kami man ay makakarating hanggang dulo, ito'y dahil sa biyaya mo lamang. At sa pagiging mapalad namin na ikaw ang pumili. Tunay, Lord, hindi kami karapat-dapat. Wala kaming anumang may pagmamalaki sa aming sarili, Panginoong Diyos.
na kung meron man kaming inaasahan, ito ikaw na pumili. Sana, Panginoon, lahat kami ay magkakasama na itatandyag at ipapakilala, Panginoong Diyos, na mga mananagumpay na kagaya mo na nagtagumpay, na nagmamayari ng iyong iglesia, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa amin. Kung kami man ay nasumbungan mo sa mga pagkukulang, ikaw po ang magpuno sa lahat ng ito. At kung kami man ay nagmataas, Panginoon, patawad mo sa amin. Tunay na ang pagliligtas mo, ang pagtawag at pagpili mo ay hindi ka nakatingin sa grupo, Panginoon. Kundi ito'y tinawag mo sa bawat isa na mapalad. Lord, maraming salamat. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka sa gabi ito. Sa'yo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Patuloy kaming aasa, Panginoon. At nawa ang pag-asang ito ay hindi mawala sa aming mga puso. Sapagkat kung mawawala na ang pag-asang ito, Panginoon, wala nang dahilan para magpatuloy kami. Kung kahit sana ang pag-asang ito ay naroon ang kauhawan, Panginoong Diyos, sa mga bagay na pangako mo sa amin. Na kung meron mang mga bagay na magaganap sa huling mga araw na ito, Panginoon, ang meron kami ngayon ay pag-asa at panalig na isa kami, Panginoong Diyos, sa makakaranas ng mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gawain sa dakong ito, ang aking mga kapatid. Higit panawang pagpapala ang igawan mo po sa bawat isa amin. Makalangit na pagpapala na may kinalaman sa paglago namin, Panginoong Diyos, sa makalangit na kalagayan sa buhay na ito. We give you thanks, Lord. We give you praise. We give you glory and honor. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.